Mga kanitib, oh, tignan nyo, dalawang hatcher natin to. Yan, madaming sisiw na naman. Ngayon naman, pag-uusapan natin yung mga paraan para maiwasan nyo po ang pagkalugi sa pag-aalaga ng manok. Ito, bagong kolekta ko to. Ito naman, yung nakaraan kong batch. So, dalawang batch ito na nakolekta natin. Dahil nga 300 plus naman yung kada batch na incubate natin. No? So, peno ito. And ito naman ay ibebenta natin 100 pesos per tray. No? Isang tray niyan, 30 eggs. Yan, meron lang mga putik-putik dahil palaging umulan dito sa amin. Para maiwasan yung mga virus sa manok natin, dapat mag-disinfect tayo kahit every 5 days or every once a week lang. Okay na po yun. And dapat, syempre, malinis yung paligid. No? So, pinapalinisan natin yung palagi yung paligid natin. And tapos, kapag may nagkasipon sa kanila, agad na gamutin. So, kagaya dito, ito, nag-away to sila. Yan. So, ginamot agad natin gamit yung ating quick heal. Yan. At syempre, ang broxetil yung gamit natin. No, kasi nga, kapag nag-aaway, lalo na kapag sisiw, uuwi yan sa sipon. Yan. So, tignan nyo, may violet yung kamay ko dahil yan sa quick heal. And dapat, alam nyo rin yung mga pagkain na dapat yung ibigay sa mga manok natin. Minsan nagsasawa sila sa, kahit commercial feeds, nagsasawa sila minsan. So, kapag nagsasawa sila sa commercial feeds, tayo nagbibigay ng crack corn. No? So, yun lang yung panghalo natin sa feeds. Pinaka-the best na grains para sa mga manok ay crack corn po. Yan, no? Para malusog palagi itong ating mga alaga. Ito, sample ko sa inyo. Yan, no? Kita nyo naman kung gaano kaganda. Ito po, si King David. Anak ito ni King Luffy. Yan, si King Luffy naman, ayan dito. Yan o. Pogi. Magkamukha. Mas light lang ng color itong si King David. Bloodline, King Arthur. Pag tayo po ay nagpapakain ng ating mga sisiw na wala pang 1 month old, dapat pinapakain natin pure lang po na commercial feeds, no, crumbles. Yan. So Galimax 1 or Vipro 1000 yung gamit natin, no. So diyan lang ako sa dalawang brand na yan. Dahil nga effective talaga. Yan. Kapag 1 month old naman, sila po ay ina-adjust natin dito sa ganitong patuka. Yan, may mix na. Yan. So kami po sarili na mix diyan, no. May sarili tayong mix feeds na binebenta din sa Agrivet natin. Pwede kayo makabili doon 33 pesos lang per kilo. At syempre sa mga gustong magnegosyo ng feeds, yan, pwede kayong mag-wholesale sa amin. Yan. So, kapag napapalaki po tayo, kapag for meat production, dapat may ilaw para kahit 24 hours pwede sila makakain. No? So, ganyan po yung pag-aalaga ng ating mga sisiw. Yan, para mabilis yung paglaki nila. Yan, kasi kapag hindi po mali po yung napakain natin, ay posibleng matagal tayo maka-harvest at malulugi tayo. Huwag lang din mag-focus sa isa lang breed, no? Sa isang breed lang, huwag po mag-focus kasi yung buyer natin gusto ng madaming breeds din. Una-una gusto yung isa lang, pag nakatry na siya ng ibang breeds, dadami yung mga gusto niya. Yan. So katulad dito sa atin, no? Marami na tayong iba't ibang klase. Yan, no? Si Dario. Di ko lang alam, nakahalos siguro ng insekto yan. Ito naman yung Rhode Island Red natin na show type. No? So, ganyan po itong pag-aalaga ng manok. And dapat kapag nagbenta tayo for meat production, yung ibenta natin mga lalaki. Kapag nagbenta po tayo sa meat production natin, no, lalo na sa native breeds, yan, malaki yung chance na kapag nagbenta tayo ng mga babae for meat, pwede tayong malugi din. Yan. Ang mga mga babaeng manok, yan, ay medyo magaan sila kung ikukumpara natin sa mga lalaki. Ang mga lalaki, solido yung katawan. Yan. Kita nyo naman, no? Yan. Within 2 months, kapag brooder type yung ating ginagawa for meat production, no, based sa experience ko, yung eksperimento ko noon, no, last year gumawa tayo ng eksperimento. Yan. Within 40 to 60 days lang ang mga lalaki natin na Rhode Island Black Australorp, ang ating Shamu native tsaka ay yung upgraded natin tsaka yung
PNC hybrids, yan, umaabot na po ng 800 grams to 1.2 kilos. Isa sa pinakamabigat doon, itong ating Black Australorp, tsaka yung PNC hybrids. Yan. Medyo sa karne, nangungulelat yung ating Rhode Island Red, no? Sa 40 to 60 days, nasa ano lang siya, 800 grams to 1 kilo. Umaabot na 1.2 kilos itong ating Black Australorp tsaka PNC hybrids. Yung ano din, yung Bisayang manok natin dati, hindi pa naman upgraded yun gamit yung Shamo na yung Shamo na pure. Yan, no? So yung broodcock natin na native, halos same lang po sila sa ating Rhode Island Red. Yan. So sa ngayon, in-upgrade natin sila gamit itong ating itong Shamo native natin, no? In-upgrade natin sila gamit yung ating Shamo na pure and Indio Gigante Italy. Yan, ito po yung ating Indio Gigante Italy. Tamad yan pero malakas mag-mate. Yan. So ngayon, konti lang yung babae natin dahil nga may bumili dito last time and nakakuha sila. Yan, may nakalabas din dito, hindi na rin bumalik. Yan. Gustong bumalik pero hirap hulihin. No, so ganyan yung pag-aalaga ng manok. Yan, yung isa din dito ay yung pagbenta ng itlog. Yan. Ang pagbenta ng itlog, maraming klase yan. Pwede for tabled eggs, fertiled eggs, tsaka Pinoy eggs. Yan. Ano ba yung pinagkaibahan ng tatlo? Ang fertiled eggs, no? Meron dito itlog, oh. Meron diyan, oh. May itlog diyan, oh. Yan. Ito may itlog din dito. Yan, di ba kasi kami naka-harvest ngayong hapon. Yan, vlog muna tayo para mapakita natin sa inyo. So, itong ating ano po, itong ating tatlong klaseng itlog. Yan. Fertiled eggs kapag nag-imbak tayo below 7 days, no? Pwede natin yung i-load sa incubator, fertiled eggs yan, or pwede yung ibenta. Yan, 700 pesos to 800 pesos per tray. Ngayon, demand na naman yung manok, no? Malakas na naman yung market. Yan, oh, grabe, oh. Yan, napapractice siyang mag-mate sa lupa. Yan, baka mabuntis yung lupa. Yan. No, so balik tayo dun sa itlog. Yan. Ang itlog po sa below 7 days old fertiled eggs. Yan, kung tawagin, mas mahal yung bentahan. 7 days pataas, no, or 10 days pataas, pwede yung ibenta for tabled eggs. Tabled eggs naman, 300 to 400 pesos per tray. 30 eggs yon. Sa mall nga, mahal. Yan. Pero, para balik-balikan din ng mga suki natin, ganoon dapat yung presyo. Yan. Ang Pinoy eggs naman, depende sa inyo. No? Sa akin dito, 100 pesos per tray. Sulit dahil nga madaming bumibili. Kapag nag-post tayo, sold agad. Yung mamaya na nakita nyo, ipopost ko yon, talagang pera na naman yon. At syempre, malaking tulong yon dahil binibigay ko yung benta nun, no, pang allowance ng ating mga estudyante na ano dito, nagtatrabaho, nagpapa-refill ng tubig at saka naglilinis. Sa nagpapakain naman, ako lang po yung nagpapakain dito, no? So, maintenance, ako lang din po, no? Di ko lang kaya dito na mag-isa ay kapag tayo po ay nagbigay ng mga bakuna sa mga ano natin, sa mga manok natin. Di ko kaya yun na ako lang mag-isa. Kaya kailangan ko ng maraming tagahuli ng manok para mabilisan yung trabaho. Dahil nga within 2 hours po, no, may expire na po yung ating vaccine, no? So dapat less than 2 hours matatapos na yung ating vaccination na ginagawa dito, you know? So dapat din po na kumpleto din po sa bakuna yung ating mga alagang manok. Yan, dapat sa sisiw pa lang, naka B1 na, Gumboro, and Lasota plus IB. Okay na po yun. Yan. Kapag binaba naman natin sila, 2 months old, bigyan natin sila ng Coryza vaccine, no? Para maiwasan po yung paglobo ng mukha ng manok natin. Kapag lumobo po kasi yung mukha ng manok natin, di na po yan gagana kumain at yun, madideds na siya. So doon naman tayo sa sa Lasota plus IB. Yung Lasota plus IB binibigay yan every 3 months para maiwasan po yung aratay or pagkaubos ng ating mga alagang manok. So ako hindi ako natatakot dito na mag-entertain ng mga bisita kapag may pupunta dito dahil nga yung mga manok po natin naka Lasota plus IB. Yan, no? So hindi po tayo maubusan ng manok kapag ganyan. Minsan kapag masama yung panahon, yan, may nagkakasakit, no?
Tsaka malaki yung chance na meron din pong mamatay. Pero dapat ma-lesser natin yung mortality. Yan. So dito, minsan within 3 months, kapag ngayon halos araw-araw umuulan, no? Sa loob ng 3 to 5 months, syempre may nawawala din sa ating manok. Yan, no? May nadideads din. Yan, siguro mga 1 hanggang 3 lang. Yun lang po yung max natin. No, wag niyo pang paabutin ng 5 hanggang 10. Sayang po yung pera natin. Yan, no? Mag-invest po tayo sa gamot. Yan, so ginagamit ko dito ang Broxetil, yan, or L-Spec. Yun yung ating ginagamit. And dapat malinis na tubig palagi. Yan, umaga, tanghali, at saka hapon kung pwede, no? Linisan nyo po yung tubig natin mga alagang manok. And dapat quality yung feeds na ginagamit natin para maiwasan natin yung pagkalugi at tuloy-tuloy yung kanila pangitlog. Ang pangitlog po ng manok at saka similya nila, nakadepende po sa kanyang patubig at sa inyong binibigay na pagkain. No? So, ganun lang po kasimple yung mga alaga ng manok. At syempre, yung market nito, wala namang problema, basta quality lang yung ating mga alagang manok. Yan, social media or depende sa inyo kung paano kayo mag-market. Pwede nyo puntahan yung mga restaurant or mga hotel na pwede nyong pagdisposan ng ating mga alagang manok. Yan o, harvest na naman si Kambal.